Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, biyahe kang jeepney sa siyudad kang Naga, dai apektado kang nationwide transport strike. Road clearing operation sa Naga, isusunod na ang mga barangay. Tulong mountaineers kang LGU Naga tinawan onra sa pagtabang sa search, rescue and retrieval operation sa Kamalig Albay. Pagsilibrar kang 76th founding anniversary kang Naga College Foundation na pano nin inspirasyon asin kaugmahan. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Siring kan pinaglalaoman, normal ang biyahe kan gabos na pampublikong lulunadan sa siyudad ng Naga sa tahaw kan transport strike sa ibang lugar sa Kabikolan asin ibang rehiyon. Aramon taman ang kumpletong detalles kayan sa report ni Melvin Machado. Normal lang gabos sa biyahe ka mga pampublikong lulunadan sa siyudad kang Naga sa tahaw kang ipinangapoda na transport strike na pinagsayumahan ka mga transport cooperative sa siyudad kang Naga asin Camarines Sur. Ang terminal kang biyahe pasiring sa mga banwang kang Kalabanga, Kanaman, Magaraw, Tinambak asin Siruma ang normal ang biyahe. Si Luis Antiquera, driver kang jeepney na may rotang Kanaman Naga, ang nagahalat man sana kan abiso hali sa sidang chairman kang organisasyon kung maiba sa tigil pasada ngunya na aldaw. Huli tamayong abiso, dagos ang hanap buhay ngunya na bilog na maghapon. Ang pigalat mi lang, ang sabi kan chairman sa Moya, kung ano ang kuyan. Kung magsabi man ng chairman sa Moya na magkuyan kami sa Tigil Pasada, kuyan man kami, mapatipisipan man kami dyan sa araw kaya na. Pero dahil di ay nagdesisyon, Dahil naman kami nag-riba. Tapos araw man baga digdiyo, so ibang gabos na mga kuyan digdiyo, dahil man baga nag-riba. ang dispatcher kang terminal si Jomar Montalban, mayo man nahihiling na problema sa mga pasahero, huli tagabos sa jeepney sa nasabing rota ang may biyahe ngunya na aldaw. Mayo po, aras po sila nagbiyahe. Ano mga yaonig ding biyahe? Magaraw po, Tinamba, Kanaman, Tamban, Kalabanga. Pati Enpan. Iyo po. Si Roma, yung bukod po sa balde. Ini man lain-lain ining organisasyon. Iyo po, iba-iba man ang ano nila. Mga pangarang kang ano. So mayong problema ang pasahero. Mayo po, gabos po sila nagbiyahe, mga jeep. Sa tao kang transport strike kunya aldaw sibot asin normal ang bulos kang trapiko sa sentro kang Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, inilaagman sa blue alert status ni Governor Luigi Villapuerte ang bilog na probinsya ng Camarines Sur huli kan transport strike. Ang nasabing kasuguan ang nakabugtak sa memorandum na pinagpapaluwas kan opisina kan gobernador bilang pagpapasiguro sa posibleng epekto kaini sa probinsya. Pinagsugo man kaini ang mga opisina kan gobyerno asin mga local government units sa Camarines Sur na magkaigwanin libreng sakay ngunya na may tigil pasada. Sa kasumpay na bareta, pagbisita kan road clearing team sa mga barangay pinag-aandam na. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sa laog ni sarong simana, tulong aldaw ang pinagtagama kan Public Safety Office para sa road clearing operation. Susug kay Arnold Fausto, naagihan na ninda ang kalaban kang Rojas Avenue o Diversion Road, Panganiban Avenue asin Elias Angeles. Ang sugo sa sainda, ang gabos na nakakaulang sa agihan kang publiko halion. May masubot naging problema sa paglibot ninda sa nasabi mga lugar. Ang instruction, after kay niyo sa mga major roads, babarangay kami. So, sigabos na mga barangay na nangangaipo ng tabang about sa road clearing. Kabali sa may request na barangay para sa road clearing, katuwang ang Public Safety Office, siyang Barangay Sabang asin Concepcion, Pequeña. Number 1, ang Barangay Sabang, sa Concepcion, Pequeña. Kaya ang iba siguro dyan po paabot pa. So matabang kami sa pag-road clearing. Sa pagrekurida kan mga personay kang Public Safety Office, kaibahan maninda ang Land Transportation Office, Highway Patrol Group asin taga Naga City Police Office. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, dagdag na PNP personnel para sa Naga City Police Office nag-abot na sa siyudad ng Naga. Ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze.
Nagabot na sa syudad ni Naga ang dagdag na 56 na mga personahes kan Philippine National Police nagikan sa Regional Office number 5 kan PNP na makakatabang sa pagtulin seguridad sa mga taga-Naga. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Onesto Garon, ang Deputy City Director for Administration kanda Naga City Police Office, ang nasabing mga pulis ang nilalaag sa City Mobile Force Company sa Upper Barangay kanda Naga City. 56 personnel na located dito sa Naga CPO para may dagdag sa ating manpower dito sa Naga. And they have arrived in the evening on Thursday. Nandiyan na po sila. They will be assigned at Naga City Mobile Force. Considering that they are fresh or new graduates from the training school. Kaso bagong aga, ang nasabing mga pulis ang nagpasiring naman sa headquarters kan Naga City Police Office para magkortesiya sa City Director kan NCPO. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Sa iba pang bareta, tinawan onra kan lokal na gobyerno kan Kamalig Albay ang tulong empleyado kang LGU Naga na naging katuwang sa ginibong search, rescue and retrieval operation sa 4 na biktima kan buminagsak na Cessna plane kan kinakalihis na Pebrero 18. Ang mga empleyado kan Syudad Iusinda Rene Abiada, CDRRM Officer 2 na Saruman Mountaineer, Jeffrey Sanfego kan Naga City Search and Rescue Unit asin Series Ramon Gagero. Sa pagbabalik kang Newsbreak, 22 anyos na soltero, biktima ng illegal na droga sa Naga. Iyan na sin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with Business Executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector.
Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, City Councilor Oyeng Rosales asin mga pag-iriba kaini na nagtatrabaho para sa inaprubaran na City Ordinance 2023-004, hinagad ang tabang kan media na maipaintindi sa publiko ang nasabing ordinansa. Ang detalye sa aramonta sa report ni Melvin Machado. Kasubagong aga sa rong pagtiripo ng inatindiran ka mga members kang Naga City Hall Press Corps, kaibahan si the City Councilor Gail Abunal Gomez, Chairman kang People Empowerment Committee. City Councilor Oyeng Rosales nag-sponsor kang I-Ordinance na pinagpanday ka mga estudyante sa Abogacía kang Ateneo Dinago University kung sain kaibahan si Mr. Dave Bercasio, asin si Mr. Elmer Santo Domingo kang Naga City People's Council. Susug kay Mr. Santo Domingo pinagmarhay na makaulay ang mga members kang media para makatuwang na maipabalangibog sa publiko ang nasabing ordinansa. Isusunod man nila ang caravan sa manlain-lain na sektor kang komunidad sa syudad para ipaliwanag ini. Ang gusto mong mangyari niyo, i-popularize siya. Gustong sabihin, ipinapaabot sa nagwenyo. No? Kaya iniimbitahan ang gabos na mga posibleng makatabang para mapopularize niyo. Kamu po sa media, pangadua siguro, ang sarong pinagpaplano pa nga ni is huwag kayo kuning garo caravan. No? Halimbawa po kami sa Naga City People's Council, ino-organize namin na sa maabot na Biyernes, itao mo man iniyo, ipaabot mo man iniyo sa mga membro mi sa Naga City People's Council, sa mga organization. So, sa different sectors, maka-attender man sinda. Para sinda mismo, miski tayo nila ipaagi sa sindang organisasyon, pwede sinda taong komentaryo. Sa ordinansang ini, matatawan pagkakataon ang ordinaryong taga-Naga na makapagpaabot ng dagdag na suwestyon sa anuman na ordinansa na ipoproponer sa konseho. Basado man ini sa pahayag asin paliwanag ni City Councilor Attorney Oyeng Rosales. Kasi ang katotohanan, not everyone opts to join organization. Ang iba po man maging parte kang sa organization, pero gusto mo mag-participate sa legislation. May maray kang na idea na baka pwedeng mas ikarahay kang sarong ordinansa. Kaya ining I-Engage Ordinance, tig-introducer. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa satuyang police report, sarong 22 anyos na soltero ang pinakahuring biktima ng illegal na droga sa syudad ng Naga. Inaresto ang suspek matapos na magpabakal ng subot shabu sa sarong operatiba kang Naga City Police Office. Ang detalye kayan aramon sa report ni Jerome Breeze. Inaresto kan mga kapulisan ang sarong 22 anyos na soltero matapos ang nangyaring drug bypass operation sa Belmonte Street, Barangay Concepcion Pequeña sa siyudad de Naga. Ang sospek na si Alvin Marcelino, 22 anyos, residente kan Kararayan, ang nabakalanin kantidad 2,000 pesos na pinagtutubudan shabu. Sigun ki Police Major Juvelunar, ang sospek ang huli ng under surveillance kan Philippine National Police hasta sa madakop sa nasabing operasyon. Narecover pa sa posisyon kani ang sarong pedasong plastic sachet na may log ng illegal na droga. So, bypass operation namin hapon, 5 p.m. sa Concepcion Pequeña, kung saan yung suspect natin. So, bago yung actual bypass, so nagkandak tayo ng surveillance sa kanya. So, may mga nakuha tayong mga video footage na talaga siya nag-engage sa pagpapawal ng gamot. So, kaya gumawa tayo ng mga plano upang mahuli natin. Sangon niya na sa kustudiya na na PNP ang suspect na natubang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, sarong SUV buminangga sa poste harani sa rotonda sa Naga City. Driver nakasalbar, nagbubelta si Jerome Breeze.
Maswerteng nakasalbar sa kagadanan ang driver kan sarong FJ Cruiser matapos ini nga makabangga sa sarong poste sa rotonda sakop kan Barangay Concepcion Pequeña sa siyudad de Naga pasado alas 3:30 nina magumagahon kasubago. Sigun kay Police Major Jovel Lunar kan Police Station Number 2 Naga City Police Office, ang driver kan bihikulo nga si Briggs Chua ang tinungka rason kan pagkakabunggo sa nasabing poste mantang pinagmamaneho ang bihikulo. Alagad dahil man nagsapon ng tama sa lawas ang biktima. So, it happened 8:30 a.m. So, ini yung FJ Cruiser. Bumangga sa poste ng PLDT and Globe sa may tapat ng langit. So, kung makikita natin, so yung sasakyan wasak, yung poste na tanggal, yung sa pagkakabit dapat yung suspect, yung sa yung sakay, yung driver, wala namang na-incurred na injury. Piga kumpirmar man ni Lunar na dahil nakainom ang driver asin liwat na nga pudan sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho o rugnakon magumagahon. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Sa iba pang bareta, Naga College Foundation pigsilibrar ang Foundation Day na pano ning inspirasyon asin kaugmahan. Ang kumpletong detalye sa report ni Junior Correspondent Jamaica Angeles. Tulong aldaw na pagselebrar kan Foundation Day pano ning kaugmahan. Kabali digdi ang pinalikan employees event, ang paglalakbay the Melchor Villanueva story na pinanginotan kan NCF Center of Arts and Culture, Pasig Laban 2023, asin gabi ng parangal. Saro sa highlights kan Foundation Day kan NCFAU ang Pasig Laban 2023 kung saan nagpahiling nin manlain-lain na talento sa paagi kan karantahan asin banda ang mga non-mandated organizations. Sigun kay Mr. Son Riberiano, coordinator kan Office of Student Affairs, bako lang para sa empleyado asin namamayo kan institusyon ang pagtaonin highlights kundi obheto pakaini ang maipahiling man ang mga kaaraman asin talento kan mga estudyante. One of the main purpose of merging the different non-mandated organizations in Naga College Foundation is to show their teamwork as well as it's to show unity between the student leaders and showcase their talents as well as the different skills that they have. So in order to show how much the student body appreciates the 76 Foundation, we decided to conduct this activity not only to highlight the employees and also the administrators but also the students themselves. Sigun man kay Bryson and Kyle Mayuyu, membro ka nag-champion na banda hali sa JPNJ Finex, dahil ninda inaasahan ang pagkagana ninda sa Pasig Laban 2023. Ano po, ning unexpected po na manggana kami. Katunaraman ming nanggana kami, syempre, na mind blown kami. Lalo na mauurag man si iba. Ginibo man ang gabi ng parangal kung saan nagkapirang mga empleyado hali sa administration, faculty, maging non-teaching personnel ang natauanan nin award. Pasasalamat man asin pag-apresyar ang mensahe ni Mr. Mario C. Villanueva, presidente kan NCF. I praise God for tonight that we are celebrating an employees evening as a tribute to all those that contributed to the success of our educational institution for the past 76 years now. So let's all give ourselves a big hand. Ini si Jamaica Angeles para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Sa iba pang bareta, CAS Department nanginot sa Tigers Cup kang Foundation Day. Ang bilog na istorya sa report ni Junior Correspondent Christine Reyes. Saro sa mga inabangan kan mga estudyante sa Foundation Day, iyo ang Tigers Cup na pinagpartisiparan kan mga estudyante halis sa elementary, high school asin college level sa Naga College Foundation. Si elementary level, grupo ni Victor Cian Marasigan ang naging kampyon. Sigun sa iya, dainin da ini-expect na manggagana sinda ta matitibay man ang sa indang mga kalaban. Masaya po. Hindi ko po na-expected. Tamayo po ako review. Actually po, we haven't had the long preparation para sa Tigers Cup. Pero 'di ba, we trust our pupils, 'di ba? Sila yung mga Enciano and we all know that Enciano are tunay na matatalino.
Saro sa naging highlight kan Tigers Cup iyo ang college level hali sa manlain-lain na departamento. Naging dipisil man ang relabanan pero sa huri, cost department ang nagkampiyon sa Tigers Cup college level. Sigun kay Lovely De Jesus, saro sa partisipante na langgana, dainin inaasahan na makukuha ang kampyonato. Ang ngunyan po talaga, dahil pa nagsisink in sa muya na nakuha mi po si 100% na full scholarship sa loob kang 1 year. Siyempre po, nakaka-flatter po to sa muya. Inong po to, nagana mi out of iba-ibang department. Tapos solong team pa kang department mi. Kaya po, unbelievable. Si Peter Brescia, saro sa faculty kang KAS, ang naging coach sa kompetisyon. Nakuha subuot ang kapangganahan huli sa dedikasyon kang mga estudyante. And I'm really thankful that they won. Even though sinabi na nga nila na isang grupo lang sila compared to other departments who have like 2 teams, yun. I was just a last minute call for a coach. So I think all effort should be given to these kids. Bako lang sa sports nagpapailing ng tibay ang mga Tigre, kundi pati na rin sa academic na talagang naging pundasyon kang institusyon. Ini si Christine A. Reyes, GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Asin yan ang kataripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para permi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Tiglisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.